Luke 22, verse 42. Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done. Maligayang araw sa atin lahat. Ako si Ron Numbang, itong aking daily devotion para sa araw na ito. At ang tatalakayin natin paksa ay tungkol sa ano ang purpose ng prayer maliban sa humingi sa Diyos at ano ang konsepto ng prayer, no? Simulan na po natin at dumako po tayo sa konsepto natin na prayer is personal communication with God. It is not a ritual or religious duty but a real, no, an intimate conversation between the Creator and His redeemed children. So, through prayer, we adore God, confess our sins, and express our gratitude and bring our needs before Him. Prayer is both a means of grace and an act of dependence, no? Grounded in the work of Christ and guided by the Holy Spirit. We don't pray to inform God. He already knows. Alam na niya, no? We pray to align our hearts with His will, to seek His power, and enjoy His presence. So, actually, agad po tayong dumako sa ating mga teachings kasi kasama naman na po ito sa tatalakayin ko, no? Na una, prayer is aligning our hearts with God's will. Prayer is aligning our hearts with God's will in the sense na alam na ng Panginoon ano yung ihihingi natin, ano yung gusto natin, ano yung nasa puso natin. Puso't isip, no? At sa ganun, ang prayer po ay hindi para ma-update siya, malaman niya, kundi para magkatugma, no? Ma-align na dumiretso o maging isang daanan, no? Yung hinihingi natin, yung nasa loob ng ating puso, at pati na rin ang kalooban ng Panginoon, no? So, yung prayer hindi lang po ito puro hingi, 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 no? Kundi ito'y paraan para makakonect tayo sa Panginoon, hindi lang po sa paraan ng conversation and relationship, ngunit para magkatugma ang ating hinihingi, ating nais sa nais din ng Panginoon, no? So that our wills align. Which was to our second topic, that prayer is, of course, enjoying God's presence. It's not only to ask, it's not only to be in a relationship, not only to be in a relationship with our Creator, not only to just be connected. Hindi lang po ito para mag-connect, maging sabihin natin magkatugma sa isa't isa. Ngunit ginagawa rin yung prayer para ma-enjoy yung presensya ng Panginoon, no? Na hindi naman laging kailangan na may hinihingi ka, na you're aligning your will with God. Sometimes yung importante lang talaga yung conversation, no? Na sabihin natin yung kagaya na binigay ng example ni Pastor Russell Campbell sa OFW, kung saan na ang relationship ba ng ama at sabihin magulang at anak, kung saan ang anak lagi naghihingi ng pera, sabihin na bagong cellphone at kung ano man, masasabi pa natin totoong relationship yun? Hindi, walang nangyaring intimacy. At sa ganun rin tayo sa Panginoon dapat. Hindi naman natin laging kailangan maghingi, hindi natin kailangan laging report ng ano nangyari sa buhay natin, in the sense na galit ka sa isang tao, kailangan mo ng forgiveness. Sometimes, mahalaga yung prayer na kinakausap mo ng ang Panginoon, no? Kinakausap mo yung Diyos, in the sense na gusto mo lang maging malapit sa iyong Creator. And ganun dapat meron tayong nais, meron tayong willingness to connect to our Creator through prayer, no? Enjoying His presence. At syempre, nakakapalambot yun ng puso. Sigurado kung sino bang magulang ay hindi lalambot ang puso na malaman na gusto ng anak nila ay mag-spend ng time sa kanya, no? At pangatlo, prayer is God's means of glorifying Himself. Prayer is God's means of glorifying Himself in the sense na ito yung paraan na natutuloy yung kanyang will, kung saan na dadaan rin natin yung praise sa kanya, no? Madaming sabihin natin instances na pwede natin gamitin yung prayer upang mag-glorify o maluwalhati ang Panginoon o Diyos sa ating prayers, no? Na through word, no, means of glorifying, we say He's almighty, all-powerful, great, the sustainer. Now we tell Him na what He has done for us. Na thank you for supplying our needs. Thank you for supporting me in my time of need. Thank you for supporting my family at this time. Thank you for curing my family members. At sa ganun, ito ay isang paraan na kung saan ina-update natin yung Panginoon sa buhay na natin. We are enjoying His presence. We are aligning His will with ours. At ginaglorify natin ang Panginoon
Kasi sinasabi natin at pinagpapasalamatan natin ang ginawa niya para sa atin, 'no? Kaya ayun lamang, salamat po sa pakikinig at sana meron po kayong pulot na aral at meron kayong natuhan, 'no? Ayun lamang, salamat po at mabuhay.